Hi mga sir, good day again. It's nice to be here. Pag-uusapan naman natin ngayon ay naging performance ni Gold last week mga sir. Yung mga naka-enter, naka-position ng buy last week noong Friday. So, congrats sa inyo kung nakapag-buy kayo. And hopefully, continuation etong mararanasan natin this week. So, in a while, explain ko sa inyo kung ano yung nakikita natin. Doon tayo magre-react kung ano yung binibigay na information ng mga indicators natin. So sit back and enjoy this video mga sir. Okay. Ano ba yung naging position natin? Ano ba yung naging um, market sentiment natin last week? Especially nung Friday. Kasi Friday, sabi ng iba, mababa daw yung volume. Baga, walang masyadong nagtitrade during that day or every Friday yung iba hindi sila nagtitrade eh. Pero tingnan natin kung ano yung naging market delivery, naging performance ni Gold noong Friday bago siya mag-close mga sir. So ayan, sa mga nakapag-buy dito, congrats sa inyo. Kasi overall na naging indication ng ating mga indicators is hard buy mga sir. So number one, ano ba yung unang-unang tinitingnan natin dito? So punta ulit tayo dun sa pinaka-basic or the usual way na ginagawa ng kahit na sinong trader. Ang ginagawa nila is nagre-refine sila from higher time frame which is punta sila ng daily down to lower time frame. Para tignan kung ano yung mga key support, ano yung mga key levels, mga resistance na pwedeng mag-react yung price. Pwedeng mag-bounce, pwedeng mag-break, pwedeng mag-reject, whatsoever. So, those are the things na kino-consider natin. So, as we go on mga sir, sabi ko nga, hindi na natin ginagawa yon kasi nandito na yung mga indicators natin. Meron nang nagdidikta or nag-a-analyze para sa mga bagay-bagay na yon. Okay, so dito tayo ngayon kay gold. Number one, ano yung unang-unang kino-consider ko dito? Okay, so if we're going to take a bit closer dito, before 9:30, nagkaroon na tayo dito. Nag-create na si gold ng buyer's crossover. Meaning to say, meron na tayong changing color dito ng moving average natin from red and then naging blue and then eto nag-cross na to. So for this one, para ma-support ko tong crossover na to, if I'm going to consider a buy trade or a buy position, kailangan ko masuportahan to gamit tong mga ibang indicators natin dito. Okay, pangalawa na kino-consider natin dito, itong orb strength analyzer. So palagi yung sinasabi sa inyo to mga sir, siya yung taga-scout ng mga key levels natin below and above the current price. So for this one, ang tinitignan niya, once na na-create yung specific time natin for market opening, just like for this one, nung Friday, sa New York session, kapag dumating yung window time na yan, or yung specific time na yan, 16:30, dyan na mag-scout si Orb Strength Analyzer. Which is, kung hindi ako nagkakamali, the scoring before was, I think nasa 50 ata si Orb low support. Yan yung weighted score, mga sir. And then, etong resistance natin, zero talaga yan all throughout. So, yan yung naging weighted scoring natin dito. Meaning to say, mas madaming mga hindrances or mas madaming mga obstacles sa baba. So, ang sinasuggest ng Orb Strength Analyzer is
consider um trading the market with buy entry. So yun yung dinidikta ng orb strength analyzer natin mga sir para mas maintindihan yung mabuti. Walang masyadong mga resistance sa taas. For value gap man yan, resistance man yan, key levels, major key levels, or maybe ang pinaka resistance lang talaga dyan is yung um, all-time high. Kasi during this time, ang tinitignan talaga ng market mga sir is from dito, etong orb high na to, titingin siya within the range, etong up to TP4. Titingin siya kung may mga resistance dyan. Same thing dito sa baba mga sir. From orb low down to TP4. Titingin siya doon, mag-i-scout siya doon kung merong mga nakasupport. Hindi lang basta-basta mga support or resistance yun mga sir. Ang pinag-uusapan natin dito multiple time frame. Kaya meron tayong tinatawag na top-down analysis eh. Pero dito na lang tayo sa 15 minutes time frame. Yung mga resistance na yan, mga support na yan makikita natin dito, papakita ko sa inyo in a while. Yun yung mga support and resistance na nag-i-exist sa mga iba't ibang time frame mga sir. Sa daily, sa 4 hours. So alam naman natin na may mga kanya-kanyang strength yan. So, let's say for example, meron ka dito sa orb wall, it's like for this one, meron kang mga nakasupport na levels na nag-i-exist sa daily, sa 4 hours, sa 1 hour, nandun sa taas mga nasa 15 minutes lang. Meaning to say, mas madaling i-penetrate, mas madaling ipunta ng market kapag sa taas ang delivery ng trade. So, yun yung trabaho niya mga sir. So, this one, number one, crossover, and then orb strength analyzer. So, as you can see here, yung market trades dominance natin, eto mga sir, dito natin makikita. Ngayon, kasi ito yung pinaka-latest eh. So, kapag na-reach siya ng 70%, so most likely magbibigay ng signal yan na possible pullback yan mga sir. Possible pullback lang yan. Pero overall na sinasabi or nakikita natin dito is the market for gold is bullish. Iisa-isahin natin mga sir. So next, dito tayo sa market volume dominance. Nilagay ko lang to mga sir pero nag-i-exist na siya. Kasi every time frame, etong apat na time frame na kino-consider natin dito, 4 hours, daily 4 hours, 1 hour and 15 minutes. Tinitignan ko lang kasi to every time frame kaya nagshi-shift ako from different time frame. So ang ginawan ko na lang ng table dito para dito ko na tinitignan. Sabi ko nga number one na gusto nating mangyari dito is maging efficient tayo mga sir. So paano ko i-interpret to? Basic lang mga sir. Etong volume na to. So ina-analyze ng indicator na to kung ano yung naging performance ng market. I think for this one, itong volume delta, ang kinakalculate niya is 20 candles, previous 20 bars or candles. Kinakalculate niya yung market dominance dito mga sir. When it comes to volume. So tignan natin dito. Ano ba yung mga pinapakita dito sa mga time frame na to? So for this one, number one dito, daily natin, obvious naman, bulls, 27.7%. Kapag yan pinakita niya guys kasi, mag-i-start yan na mag-indicate ng bulls kapag positive 20%. Pero sabi ko nga guys, ang pinaka starting baga consideration natin na pwede na tayong mag-decide na eto, ang in control na dito is buyers or sellers. It's like for this one. Itong scenario na to kay gold. All the time frame are showing positive. Kasi nakikita ko yan mga sir eh. Sabi ko nga nagre-react lang tayo sa mga data. Kasi eto calculated niya eh. Kina-calculate niya. Well, makikita din natin yan
ma ma sa katagalan mo na rin mapapansin mo na siyempre, yung delivery naman na yan may volume talaga yan, eh. Pero dito, sabi ko nga, kahit alam mo na sa sarili mo na yun yung interpretation ng market, ilalagay lang natin dito para at least nare-remind yung sarili natin na eto na yung nagiging progreso or nagiging changes ng market since nag-open yung session na 'to. So makikita niyo diyan mga sir, importante ang volume para sa akin talaga. Kapag nag-iiba yan, yang market dominance na yan kapag tumataas unti-unti, ibig sabihin yan yung nagkokontrol na. Yan na yung nagpu-push ng delivery. So even for the latest bar, ito yung current forming candle actually bago mag-close yung market, tignan niyo naman. Nakikita niyo dito yung total volume, 370,000 and then, oh, sa daily 'to mga sir. So meaning to say, malaki-laking candle 'to. Kahit currently forming candle 'yan. Pero majority etong ang computed natin or calculated natin na market dominance percentage pertaining volume, lahat ng time frame natin is naka-positive tayo. So ganun lang natin ini-interpret 'tong table na 'to mga sir. Actually eto, sabi ko nga gusto kong gawan ng table dito para hindi na ako kasi nag-i-exist 'tong, calculation na 'to sa iba't ibang time frame, eh. Kaya pinagsama-sama ko na lang dito para dito lang tayo sa time frame talaga tumitingin. Gusto ko lang sagutin, meron yung isang, ah, client natin, isang member din na paano paano tayo nakapag-entry. So, just so you know mga sir, since nasa 15 minutes time frame tayo, sabi ko nga binabanggit ko rin 'to sa mga previous sa mga ibang video natin. I know na yung 15 minutes masyado ka ng late kung ang tina-target mo dito is let's say for example, dito ka tumitingin orb high, buy entry yung tinitignan mo or iniispatan mo. Masyado ng malayo 'to, ilang pips na 'to kumbaga i-o-omit mo na 'tong TP1 or hindi mo na ita-target. But, um, minodify ko yung system, ang ginawa ko, kina-catch ng system yung breakout and then close above na candle doon sa 5 minutes. Meaning to say, hindi pa nagko-close 'tong 15 minutes na 'to, hindi pa nakukumpleto, meron ka ng indication dito at some point na 5 minutes candle. Puwede mo ng pasukan 'yun mga sir. Puwede na tayong maglagay ng trades using that line. So sabi ko nga, nandito na lahat yung mga kailangan natin. Hindi na tayo palipat-lipat ng time frame. Nandito na, kumbaga nakakapag-adjust na sa'yo. Kumbaga, sabi nga nila, spoon feeding na talaga eh. Kasi konti na lang yung execution mo dito. Yung analyzation, doon ka lang maglalaan talaga. Kasi nga magre-react tayo sa mga binibigay na calculation. Well, sabi ko nga, obviously makikita mo yung chart. Makikita mo yung nangyayari sa market. Nakikita mo kung ano yung mga break of structure dyan. I-create ba siya ng higher high, higher low. Ito purely historical data mga sir. Kung ano yung gusto nating mangyari, in-interpret lang natin sa code. And ito yung mga indicators natin. Okay, ulitin ko lang. So ito, after pumasok yung market session nung Friday, New York to, nakikita ko na yung market dominance natin pertaining to volume, unti-unti nang tumataas yan. Meaning to say, pumapasok na yung mga buyers dyan mga sir. Positive, basta positive to mga sir. Yan. So yan, napaka-importante yan. So ano yung una ulit? Crossover number one. Number two, etong orb strength analyzer. So tumitingin siya ng less penetratable
na direction ng market delivery. So for this one, kay gold, after ng opening, sinuggest niya target buy. So it's a hard buy for orb strength analyzer. So kung ang ginagawa mo, tingin ka doon, mag-mark ka, ito yung sa daily time frame, ito yung resistance, ito. Ganun lang din to mga sir. Pinapadali niya lang yung trabaho ko. Baga, eto, ako na yung gumawa ng trabaho mo, execute mo na lang. Ito na lang yung gagawin mo. So, tiwala ako sa system ko mga sir. Kasi sabi nga, may mga ganun, nakikipag-collab yung iba. Mga trader din. Nakikipag-collab sila sa mga developer. Ang kagandahan lang kasi kapag marunong ka mag-trade and the same time marunong ka mag-develop. Kagaya natin mga sir, hindi naman ako magaling. Marunong lang ako. Marunong lang tayo mga sir. So ang nangyayari kasi dito, kung ano yung gusto mong i-interpret or ano yung gusto mong mangyari na strategy na ko-convert natin into indicators. Just like for this one. So eto, it's been how many months na din na ginagamit namin 'tong system. So we keep on improving our system. Kumbaga nagkakaroon tayo ng mga updates. So yan, may mga kasama na rin tayong gumagamit nito. So if you are interested to know more about our system, message nyo lang kami mga sir. Alam nyo naman na kung saan kami kukontakin. Kung gusto nyo magipag-collab, if you want to make some business deals, pwede nating pag-usapan yan mga sir. Proceed tayo dito mga sir. So what else? Okay. So crossover by orb strength analyzer by target, volume, majority, telling us, buyers in control. What else? Eto mga sir. Etong mini chart natin. So etong label natin na nasa taas ng chart natin, eto yung overall market. Ano yung tinitingnan dito mga sir? 200 bars. Previous 200 bars. Tinitingnan niya swing high, swing low. Overall, tinitingnan niya kung ano yung market structure. Yung nakikita nyo naman dito, ito naman yung currently forming candle. Currently forming candle. So, sa daily to, strong bull. So, nakikita nyo naman kapag i-relate natin dito sa latest bar natin, makes sense. Kasi nga out of 370,000 plus na volume of trades, 314 strong bulls, buyers in control. Kaya strong bull yan mga sir. How about for the 4 hour? Same thing. It's 34. Medyo salamin ko mga sir eh. So 40,000, 34. Positive pa rin yan mga sir. What else? 1 hour. Okay, kasi half. Tama naman, weak bull. Kumbaga 50-50 yan eh. Pero positive pa rin tayo. Kasi eto, mag-i-strong bull, magbo-bulls na to. Kapag umabot ng 40 yan mga sir, strong bull yan. Yung 15 natin, hindi nakasama dito kasi nandito na tayo sa 15 minutes time frame mga sir. Showing as buyers in control. So, related lahat tong mga indicators natin mga sir. Hindi yan, walang magko-conflict dyan. So, all in all, ito, magkasama to. Etong advanced volume delta, nasa iba't ibang time frame lang to. Kaya ang ginawa natin, nag-create lang tayo ng table for this one. Para mas madaling tignan at i-interpret. And then, itong orb strength analyzer natin, nandito na rin kasi hindi naman na tayo tumitingin. Classic, eto, RSI natin. Anything that is greater than 55 buyers. Pag less than 45 sellers. So, ganyan lang natin. Kumbaga, package na yan mga sir. All in one na yan.
Kapag everything is lime green, majority yan mga sir. So etong market trades dominance, eto guys. 20 bars, I think 20 bars din to. Kasi eto, cumulative din to eh. Kinakalculate niya din yung number of trades for the past. No, I think 500 ticks pala yon. So every move ng candle guys, ticks yun. So tinitignan niya yung percentage. Kahit mag-create yan ng bagong candle, included pa rin yan. Basta kasama yung previous. So for this one, sell momentum. So nagsasuggest na siya kasi ito yung pinaka-last candle no. Um market close na. Before market close, ito na siya. So most likely yan mga sir. Since yung time natin dito is magre-reset na mamayang dito. Mamayang hapon na dito. Pero dito sa volume mga sir, since ang all-time high natin 3707, yan ipakita ko pala sa inyo mga sir yung resistance at saka mga support. Mhm. This one, pakita ko lang sa inyo kung ano yung pwede nating i-expect this week. Yan. Yan. Anong level to? 3707 nga to. 3707.40. Ito yung nag-i-exist. Ito yung all-time high natin mga sir. So most likely, yan yung pupuntahan at babalikan yan ng market. Kasi wala na tayong nakikitang ibang mga key resistance, mga fair value gap, mga order block or mga resistance yan sa iba't ibang time frame. Ang nandito na lang is yung all-time high. So, kapag na-break natin yan, hintay lang natin yung retest, dire-diretso na yan guys. We don't know what will happens next. Pero, ayun nga, based sa volume mga sir, this is a decent volume percentage mga sir. Unti-unti pa yan tumataas. So, for this one, kapag unti-unti naman na tong bumaba, kasi yun lang naman yung mangyayari. Yung volume, either mag-a-add up yan or magso-subtract, babagsak, magdi-deplete. And then, for this one, ito yung tinitignan ko. Kasi last Friday, ito na. Kumbaga, nagsasuggest yung market trade dominance naman. So, like for this one, itong level na to. So, nasa 15 minutes tayo mga sir. But overall mga sir, market, the market for gold is bullish. May mga nakikita din tayo na yung market ng gold is bullish. So, try natin mga sir. Ewan ko kung mag-update siya kasi nga ang market is naka-close pa ngayon. Okay. Form Strength Analyzer 1630. Tignan lang natin mga sir. 20. Tignan lang natin kung ano yung bibigay niyang calculation. Ah. So, hindi na siya nag-calculate dito guys. I think kailangan natin. Pero overall, we are expecting na magtuloy-tuloy pa rin. I think, for me guys, personally, pupuntahan niya tong all-time high mga sir. So, doon, titignan natin kung mag-re-react ulit yung market natin kay gold. Kung either i-reject yan or babasag na naman yan mga sir. So, yun lang mga sir. Kung nakapag-buy ka, so most likely, magkakaroon lang tayo ng retracement data and then the market still pushing itself pupunta sa all-time high.
Okay, that's all mga sir. Always protect your capital. Trade safely mga sir. Um, always risk or invest what you can afford to lose. So, hanggang dito muna mga sir. I hope may mga natutunan kayo dito sa system natin and then just a bit um overview kung ano yung i-expect natin kay gold. So, ayan. So, see you again sa next video natin mga sir. Salamat.